What's up mga bay? Welcome back to my channel. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mga sekreto upang mapanatili nating malusog ang ating mga halaman. Sa mga plantitos at plantitas dyan na mahilig sa mga tanim, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa na mga i-upload. Ano-ano nga ba ang mga sekreto upang mapanatili natin na malusog ang ating mga halaman? Base sa karanasan ko tungkol sa paghahalaman mga bay, sasabihin ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang pagpapanatili na malusog ang aking mga halaman, katulad nito. Unang-una, ang light requirement. Katulad nitong Dieffenbachia o Damkin. So, ang light requirement nito mga bay ay low light lang. So, ibig sabihin, dapat itong ilagay sa medyo lilim na lugar. Yung hindi direktang nasisikatan ng araw. So, yun mga bay, dapat alam ninyo ang light requirement ng inyong mga tanim. Kasi, ang bawat halaman ay may iba't ibang light requirement. May mga halaman na pwedeng direktang matatamaan ng sikat ng araw. Katulad na lang ng bougainvillea, mga San Francisco at yung mga namumulaklak na mga halaman. Meron ding halaman na hindi pwedeng direktang nasisikatan ng araw kasi masusunog. Katulad na lang ng damkin or yung aglonema at yung tsaka yung peace lily at marami pang iba. So yun mga bay, dapat alamin muna natin kung ano ang light requirement ng ating mga tanim. Pangalawang sekreto mga bay, ang water requirement ng ating mga tanim. Dapat ding alam natin ang water requirement nito. So kung pag-uusapan natin ang Dieffenbachia, ang pinakamabisang paraan na ginagawa ko ay tinutusok ko muna yung lupa. So katulad nito. So kapag ganyan mga bay. So kapag nakikita ko na masa-masa pa yung lupa, hindi ko muna siya didiligan. At kapag medyo tuyo na ang lupa, doon ko pa lang siya muling didiligan. Yun ang pangalawa kong sekreto mga bay. Number 3, plant repotting. Ang pagre-repot mga bay ay nakakatulong upang makahinga ng maluwag ang mga ugat ng ating mga tanim. Sa ganong paraan ay gaganda ang tubo at lalaki silang malusog. At sa pagre-repot mga bay, dapat i-consider din natin ang kung gaano kalaki ang ating mga halaman. So katulad nito mga bay. So itong Dieffenbachia ay lalaki pa ito. So ang ginamit naming paso mga bay ay malaki rin yung ginamit naming paso. So, makahinga siya ng maayos nito. Kaya mga bay, kapag napapansin ninyo na ang inyong mga halaman ay mahina na ang tubo at parang nasisikipan siya sa kanyang kinalalagyan, bigyan natin ito ng space para makahinga. Katulad ng relasyon. Dapat bigyan din natin ng space ang ating mga partner para hindi rumipat sa iba. Pang-apat mga bay, importante ang isang abono. So, bakit? Ito ay pinakamabisang paraan upang lulusog ang ating mga halaman. So, katulad nito mga bay, yung nilagay ko kanina, nilagyan ko ito ng abono mga bay. Ang ginagamit kong pataba sa aming mga halaman mga bay ay manure. Galing ito sa dumi ng mga hayop. Kung kayo ay kukuha ng pataba na galing sa animal manure, dapat piliin nyo yung
natutubuan na ng mga damo. So meron akong video mga bay dito sa description box. I-click nyo lang ang link para makita ninyo kung ano ang tamang organikong pataba na galing sa animal manure. Kung kayo ay walang makukuha sa inyong lugar at kayo ay bibili ng manure, dapat mag-ingat rin. Baka ito ang maging sanhi ng pagkamatay ng inyong mga halaman. At ang panlimang sikreto mga bay ay ang tamang pag-aalaga. Halimbawa, kung kayo ay gigising sa umaga, dapat titingnan nyo rin ang inyong mga halaman kung meron bang uod. So, kapag kinakain ng uod yung ating mga halaman ay madidisbeauty. At kakausapin nyo rin para lulusog ito lalo. At kakantahan nyo rin katulad nito. Huwag ka lang malalanta kapag nariyan ka, ako'y sumasaya. Ayoko na sanang mawala ka. Yun mga bay. Yun ang tamang pag-aalaga. Yun ang mga sikreto ko na ginagawa sa aming mga halaman. Kayo mga bay, meron ba kayong sekreto tungkol sa pag-aalaga ng mga halaman or nalalaman? Comment lang po sa ibaba para madagdagan po ang aking kaalaman tungkol sa paghahalaman. Sana'y nakatulong ang munting kaalaman na ibinahagi ko ngayong araw. So muli po, ito si Bay J, ang inyong vlogger na Bisaya. Bye-bye! Oh, no.